Ang United Kingdom noon ay isa sa pinakamalakas na military superpower sa mundo. Sila ang frontliner sa First at Second World Wars. Pero unti-unti silang humina. Binawasan nila ang defense budget, maraming equipment ang binenta o tinanggal. Pero ngayon nagbabalik sila. Pinapalakas nila ulit ang militar para mabawi ang pwesto nila sa top military powers. Noong British Empire era, hawak nila ang malaking parte ng mundo. Ito ang pinakamalaking empire sa history. May 13.7 million square miles silang sakop. Halos 1/4 ito ng lahat ng lupa sa Earth. Kaya nga sikat ang linya noon na the empire on which the sun never sets. Pero matapos ang Second World War, lumipat ang power sa US at Soviet Union. Ang UK, nabankrupt at nawawala na ang hawak na territories. Noong 1945, 700 milyong tao ang sakop ng British rule. Pero pagdating ng 1965, 5 milyon na lang ang naiwan. Habang lumiliit ang influence nila, lumiliit din ang military funding. At nang bumagsak ang Berlin Wall sa 1989 at natapos ang Cold War sa 1989 din, lalo pang bumaba ang lakas ng UK military. Pumasok ang 1990s. At dito sunod-sunod ang bawas sa defense budget. 6% noong 1992, 4% noong 1993, 5% noong 1994, 7% noong 1995, 2% noong 1996, 7% ulit noong 1997. Iniisip noon ng UK, mababa na ang chance ng ground war sa Europe. Isla sila, safe sila sa invasion. Kaya ang mindset nila, bakit pa sila gagastos sa malaking military? Noong early 1990s ang defense spending ng UK, bumagsak din bilang parte ng GDP. Mula 4.1% naging 2.4% na lang pagsapit ng end ng 1990s. Sabi ni Defense Secretary Tom King, ito raw ang pinakamalaking bawa sa defense budget in real terms na nakita ng bansa sa loob ng maraming taon. Sa British Army, bumaba ang active soldiers nila sa around 116,000. Ito ang pinakamababang bilang nila simula pa noong 1800s. Maraming old regiments ang tinanggal o tuluyang binuwag. Ang British Army of the Rhine, isang military group ng UK, na nakabase noon sa Germany, bumaba ang tropa nila. Mula 55,000 soldiers, naging 25,000 na lang by late 1990s. Sa Royal Air Force, RAF, lumiliit din ang fleet. Ang Tornado Fighter Squadrons nabawasan. At ang buong Air Force fleet nila, naging 1/3 na lang ng size kumpara bago natapos ang Cold War. May mga jets na early retirement tulad ng F-4 Phantom II, isa sa pinakamalakas na fighter jet ng RAF, simula late 1960s. Sa Royal Navy, mas malaki ang epekto. Ang destroyers at frigates nila, bumagsak ang bilang. Mula 50 warships, naging 31 na lang by 2003 at 26 na lang ang operational. Ibig sabihin ng operational, gumagana at pwedeng gamitin sa misyon. Marami ring submarines ang tinanggal sa serbisyo. Sa research and development, maraming projects ang kinansela. Isa na dito ang Nimrod AEW-3. Isang radar plane na may planong gamitin noon, hindi na tinuloy at tinanggal sa late 1980s. Pati Tornado avionics upgrades binawasan. At umalis din ang UK sa European NFR-90 frigate program, isang planong bagong warship project ng NATO. Dahil sa sunod-sunod na budget cuts, bumaba rin ang training at maintenance funds. At ang UK na dating feared superpower, naging anino ng dating lakas. Lumipas ang mga taon at lalo lang lumala ang military budget ng UK. Sunod-sunod na gobyerno, binawasan pa ang defense spending. Hindi na priority ang militar. Maraming bases ang nagsara, squadrons ang binuwag at maraming equipment ang binenta o tinanggal. Pag may misyon sila sa ibang bansa, lumalabas sila gamit ang lumang gamit at konting-konti na lang ang fleet kumpara dati. Bigla, naging maliit na player na lang ang UK sa global military. Pati mga allies nila napatanong na rin, may silbi pa kaya ang military ng UK sa future? Pagdating ng 2016, bumaba sa less than 2% ng GDP ang defense budget nila at mas bumaba pa sa sumunod na 2 taon. Parang tapos na ang era ng UK bilang superpower. Pero biglang may nag-iba. Tahimik, lihim at hindi public, nagsimulang magplano ang UK ng bagong diskarte para i-modernize ang military nila. Hindi sila magpapalaki ng army, hindi sila paramihan ng tanks or sundalo. Ang plano nila, quality over quantity. Gumawa ng world-leading tech at bagong rules of engagement, paraan kung paano lumalaban at tumutugon ang militar. Kaya noong 2015,
nagsimula ang conceptual work sa Tempest Jet at na-unveil lang sa publiko ang official program noong 2018. Ang Tempest, isang 6th generation fighter jet, mas advanced kaysa 5th generation jets na gamit ngayon ng ibang superpowers. Goal ng UK, ma-deploy ito by 2035. Sa project na ito, pinasok nila ang malalaking teams ng scientists, coders at engineers. Target nila, ibalik ang edge ng UK military at maibalik ang respeto at takot sa air power nila. Ganun pa man, ang Tempest Jet ay ginagawa ng BAE Systems kasama ang Rolls-Royce, British Ministry of Defense at Leonardo ng Italy. Ito ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet sa history. Modular ang design nito. Kayang baguhin ang setup depende sa mission. May delta wings at stealth tech para mahirap makita sa radar. Kaya rin nitong lumipad unmanned o walang piloto. At pwede rin itong paliparin na parang drone controlled remotely. Kasama sa system nito ang radar warning receiver na 4 na beses mas accurate at mas maliit ng 70% sa size ng lumang units. Kaya rin nitong mag-control ng maraming drones ng sabay-sabay gamit ang swarming tech. Ang swarming tech, isang system na nagpapagalaw at nagpapalaban sa grupo ng drones na sabay-sabay. May lasers din itong pangtira na sobrang precise, parang tuldok ang tama. Hindi lang sa air power ang focus ng UK. Binubuo rin nila ang pagbalik ng lakas ng Royal Navy at British Army. Sa dagat, may 2 bagong frigates na papasok sa fleet, Type 26, Type 31. Ang Type 26, kilala rin na City-class frigate, ay papalit sa Type 23 na na-introduce noong late 1980s. Ginawa ito pang anti-submarine missions, pero kaya rin mag-air defense support at general naval operations. Ang anti-submarine, panghanap at pangtira sa submarines ng kalaban. Planong i-share ang Type 26 sa UK, Canada at Australia. At ang UK ang main lead sa development nito. Ang Type 31, tinatawag na Inspiration class ship, ay worth more than 300 million pounds per unit. Rolls-Royce diesel engines ang power nito, kaya mas mabilis, mas maliksi at mas matagal sa misyon. Ang diesel engine, fuel-powered makina na ginagamit sa malalaking barko at generators. Pinapalakas ng barkong ito ang electronic warfare, situational awareness at firepower. Ang electronic warfare, laban sa radar, signal at tech ng kalaban para mabulag o majam ang system nila. Ang situational awareness, alam mo agad kung nasaan ang threat at target. At ang firepower, lakas ng armas na pwedeng ilabas. Sabi ng analyst, kapag na-deploy na ang Type 26 at Type 31, hindi nahabol ang UK sa lakas. Sila na ang bagong benchmark sa naval tech. At ang mga barkong gawa mismo sa UK, gagawing example ng ibang bansa kung paano dapat ang modern warship. Sa kabila nito, sa lupa naman, malapit nang i-deploy ng UK ang Challenger 3, ang bagong main battle tank na papalit sa Challenger 2 na ginagamit nila simula 1998. Ang main battle tank ay pinaka-core na tangke ng Army, pangharapang bakbakan. Ang Challenger 3 nilagyan ng mas matibay na hull, katawan ng tangke at bagong turret, yung bahaging umiikot na may kargang kanyon. Ang kanyon nito, 120mm L55A1 smoothbore gun na, mas malakas kumpara sa rifled gun ng lumang model. Dahil dito, kapantay na ang UK tanks sa ibang NATO armies. Kaya rin itong magpaputok ng latest kinetic armor piercing rounds, mga bala na pangbutas ng armor. May programmable airburst din ito, sumasabog sa ere bago tumama, at multipurpose ammo, isang bala, maraming pwedeng target. Ang goal, mas lethal, mas flexible, at mas matagal mabuhay sa bakbakan. Pero hindi tumigil ang UK sa tanks lang. Gumawa rin sila ng Dragonfire, isang laser weapon system. Ang laser weapon ay ilaw na sobrang init at precise, parang diretso na energy beam ang tira. Kaya nitong pabagsakin ang drones at missiles ng sobrang bilis. Ang pinakamagandang part, mas mura ito kaysa interceptor missiles, yung missile na pangharang. Noong 2024, sinabi ng UK Defense Ministry na successful ang Dragonfire test. Sabi nila, kasing hirap daw nito ang pagtama sa 1 pound coin mula sa 1 kilometer na layo, pero nagawa nila. Ang laser weapons tumitira sa speed of light. Ibig sabihin, pag pinaputok, tama agad. At sabi pa ng Defense Ministry, 10 segundo ng pagpaputok katumbas lang ng cost ng 1 oras na paggamit ng ordinary heater. Sobrang tipid, sobrang accurate at sobrang bilis. Kaya ang Dragonfire laser pwedeng maging mas murang kapalit ng missile sa ilang military tasks. Sobrang baba ng cost nito sa operation. Less than 10 pounds per shot ang gastos, around $13 lang.
At ang bawat laser shot, mas mura kaysa isang missile interceptor launch. At dahil sa ganitong tech, hindi na lang humahabol ang UK, nauuna na sila. Laser era ang direksyon nila at sila ang nangunguna sa paggamit ng directed energy weapons. Pero alam din ng UK na hindi na sila empire tulad noon. Ang bansa nila, 40 times mas maliit kaysa US at walang dating global resources na hawak nila noon. Kahit may 6th strongest economy pa rin ng UK, hindi na kaya ng isang bansa na tumayo mag-isa sa modern war. Kaya noong 2021, sumali sila sa AUKUS partnership kasama ang US at Australia. Layunin ng alliance na ito na mag-share ng submarine tech, intelligence at military support. At dahil sa partnership, ang UK ay magtatayo ng bagong next generation submarines gamit ang American Nuclear Submarine Technology. Ang nuclear submarine tech ay system ng submarines na nuclear powered, mas matagal sa ilalim ng dagat at mas malayo ang naaabot. Hindi lang tech ang pinapalakas nila, pati alliances. Nag-set up din ng UK ng Camp Viking base sa Norway, isang major military base sa NATO Northern Frontier. Dito, mas malapit ang UK sa harapang bantay ng NATO sa North. Pumirma rin sila ng defense deals with Japan at nag-deploy ng rotational troops sa iba't ibang strategic areas. Ibig sabihin ng rotational, palit-palit ang tropa pero tuloy ang military presence. Dati, halos wala na sa usapan ng UK military. Ngayon visible na sila, active sa operations at leader sa innovation. At tuloy pa rin ang pag-angat nila. Sa mga nakaraang taon, nagsimula na ulit tumaas ang defense spending ng UK. Plano nilang umabot sa more than 4% ng GDP by 2027 at 5% by 2035. Hindi sobra, kayang-kaya at realistic ang target. Gumawa rin sila ng National Cyber Force, NCF, isang bagong intelligence agency na nakafocus sa cyber warfare. Ang cyber warfare ay laban sa hacking, digital attacks at espionage online. Goal ng NCF na protektahan ng UK sa cyber attacks at pwede rin silang gumanti gamit ang sarili nilang cyber operations. At bukod sa tech at alliances, may dalawa pang malakas na alas ang UK. Special Air Service, SAS. Ang SAS, isa sa pinaka-feared na special forces sa Western world. Konting details lang ang nilalabas sa public pero proven na sila sa real missions. Tinatanggal ang terrorist, nagre-rescue ng hostages, nagliligtas ng bihag, nagpapatigil ng malaking disgrasya bago pa mangyari. Kahit lumiliit noon ang Army, Navy at Air Force ng UK, hindi nawala ang tapang at effectiveness ng SAS. Sila ang pinaka-core na lethal asset ng UK sa ground operations. Ang UK, kahit hindi sila ang may pinakamaraming nuclear weapons, isa pa rin sila sa 9 nuclear powers sa mundo. May around 225 nuclear warheads sila sa stockpile. Hindi ito pinakamalaki, pero ang goal nila ay magkaroon ng isa sa pinakamalakas na nuclear deterrent system sa future. Ang deterrent system, paraan ng bansa para takutin ang kalaban na umatras, para hindi na sumiklab ang giyera. Sa dagat, ginagawa na nila ang Dreadnought class submarine. Ito ang bagong ballistic missile submarine, nuclear-powered at sobrang tahimik sa ilalim ng dagat. Ang ballistic missile submarine, sub na may dalang long-range nuclear missiles. Papalitan nito ang Vanguard class submarine sa early 2030. Sa test sites at secret planning, pinapalakas nila ang stealth at survivability ng subs. Ang stealth mahirap makita sa radar o sensors. Ang survivability kayang manatiling buhay at gumanti kahit unang atakehan. May AI decision systems at quantum navigation tech ang submarines. Ang quantum navigation tech na tumutulong sa submarine na mag-navigate ng hindi umaasa sa GPS. Kaya mas mahirap itong matrack. Dahil dito kayang manatili ng submarines nila sa ilalim ng dagat ng ilang buwan, halos hindi na de-detect at decades ang planong tagal ng ATSI nuclear defense nila. Hindi na ito ang mahina at maliit na UK military na nakita noong 1990s. Hindi na rin ito Imperial UK tulad noon na umaasa sa Empire Resources. Ngayon iba na ang Britain. Mas advanced, mas ready, mas tech-driven at mas mabilis ang response systems nila. At hindi lang UK ang nag-a-upgrade sa Europe. Poland at Germany, todo rin ang pagpapalakas ng military. Lalo na dahil mas tumitindi ang banta ng Russia sa region. Ngayon kung iisipin mo, hindi lang basta bumabalik ang UK. Ang mas tama, nagpapalit sila ng style ng paghahanda sa gera. Dati ang tanong nila, kailangan ba natin ng malaking military? Pero ngayon ang tanong na, paano tayo mananalo sa modern war kahit hindi tayo pinakamalaki?
Kasi sa panahon ngayon, hindi lang sa dami ng sundalo umiikot ang laban. Umiikot ito sa bilis ng impormasyon, kontrol ng dagat at himpapawid, proteksyon ng critical infrastructure at sa kakayahang mag-react bago pa lumala ang crisis. Ang pinakabagong reality ngayon, hindi na lang frontline ng target, pati system ng bansa. Sa modern conflict, pwedeng atakihin ng UK nang hindi dumadaan sa tradisyonal na invasion. Halimbawa, sirain ang ports para madelay ang fuel at supplies, i-jam ang GPS at communications para magulo ang navigation at coordination, patamaan ang power stations para magka-blackout, i-hack ang transport systems para tumigil ang trains at airports, isabotage ang undersea cables para maputol ang internet at military comms. Ang undersea cables naman, ito yung malalaking kable sa ilalim ng dagat na ginagamit sa global internet at data. Kapag naputol yan, hindi lang Facebook ang problema, pati military coordination, banking at emergency systems pwedeng maapektuhan. Kaya ang UK, seryoso ngayon sa idea na protect the network, not just the soldiers. Bakit bilis ang bagong sandata nila? Sa modern war kasi, ang unang advantage ay hindi palaging missile, madalas information. Kung sino ang unang nakadetect ng threat, unang nakaintindi kung ano yun, unang nakapag-decide, unang nakapag-react, siya ang may control sa laban. Kaya makikita mo bakit maraming bansa ngayon ang nag-i-invest sa satellite surveillance, real-time data sharing, faster command systems, AI-assisted analysis. Hindi dahil cool ang AI, kundi dahil sa tunay na crisis minsan seconds lang ang pagitan ng nakaiwas at tinamaan. Ang gray zone, yung conflict na hindi mo agad mapapansin. Maraming laban ngayon hindi formal war, walang announcement, walang we declare war. Ito yung harassment sa sea lanes, secret sabotage, disinformation, cyber intrusion, proxy operations. At kapag hindi ka prepared dito, unti-unti kang nasasaktan. Humihina ang economy, nawawala ang tiwala ng tao. Nagkakagulo ang politics, bumabagal ang military response. Kaya ang UK, mahalaga sa kanila ang constant readiness kahit walang putukan. Pagdating sa Europe, bakit hindi pwedeng relaxed ang UK? Dahil sa tumitinding tension sa Europe, lalo na sa usapang Russia, hindi na pwedeng safe island mindset ang UK. Oo, isla sila. Pero ang threats ngayon, long-range missiles, drones, cyber attacks, sabotage, undersea operations. At kung may major conflict sa Europe, malaking chance na. Kailangan ng UK mag-support ng NATO logistics, mag-host ng deployments, mag-secure ng North Atlantic routes, mag-protect ng airspace at critical infrastructure. Kaya ang pagbalik ng UK, hindi lang para sa image, practical necessity siya. Ang pinakamahalagang lesson na natutunan ng mundo, stockpiles at sustainment ang totoong laban. Sa mahahabang conflict, hindi lang who has better weapons ang tanong. Ang mas mabigat, sino ang may supply para tumagal? Kasi kahit advance ka, kung kulang sa spare parts, kulang sa ammo, kulang sa trained crews, kulang sa maintenance time, babagsak ang capability mo. Kaya ang countries ngayon may focus na sa production capacity, repair cycles, supply chain security, rapid training pipelines. At dito pumapasok yung modern approach, hindi lang bumili, kundi siguraduhin kayang tumakbo ang system buwan-buwan. Ang future battlefield multi-domain na sabay-sabay. Ang bago ngayon sabay-sabay ang domains, dagat, lupa, himpapawid, cyberspace. At sa totoo lang, hindi mo pwedeng piliin lang ang isa. Kasi kapag mahina ka sa cyber, pwedeng ma-disable ang air defense mo. Kapag mahina ka sa surveillance, pwedeng malusutan ang dagat mo. Kapag mahina ka sa logistics, pwedeng tumigil ang operations mo kahit may weapons ka pa. Kaya ang goal ng UK, walang weak link. Kung mapapansin mo din, sa mga modern na digmaan, hindi lang armas ang pinag-uusapan. Ang mas matindi, sino ang may kontrol sa paligid, sa galaw at sa signal. At habang ang UK todo sa upgrade, mas ramdam din nila ngayon ang pressure ng bagong threats na hindi nakikita sa traditional battlefield pero kayang magpahinto ng buong military operation kapag nag-click. Isa na dito ang undersea infrastructure, ang bagong frontline na hindi na eroplano o tangke at bida. Sa North Atlantic Ocean may critical undersea infrastructure ang NATO. Ito ay binubuo ng internet cables, underwater sensors, communication relays, oil and gas pipelines. Ang oil pipelines ay mga kable o tubo na nagdadala ng fuel sa malalayong bansa.
Kapag may sumabog o nasira dyan, pwedeng magkulang sa fuel ang military operations ng buong alliance. Noong 2025, may drills ang UK Navy sa protecting undersea routes na practice missions para bantayan ang dagat laban sa sabotage. Hindi ito public war, pero training ito para sa totoong disruption scenarios. Bakit sila nagfo-focus dito? Kasi maraming bansa umaasa sa undersea network para sa military command. Kapag nasabotage ang network, hindi makakapag-usap ang commanders, ships at air units. Bulag at pipi ang defense system kapag walang signal. Ang UK din ngayon ay may program na gumawa ng submarines gamit ang secure supplier model. Ang secure supplier, pinipili nila ang partners na sure sila na hindi sila puputulan ng parts kapag may crisis. Ang submarine parts na ginagawa ng UK ay reactor shielding, battery autonomy modules, pressure-resistant hull plating, silent pump jet propulsion, acoustic noise dampeners. Ang noise dampeners ay mga tech na nagpapahina ng tunog ng makina para hindi marinig sa sonar. Sonar ang pang-detect ng submarines sa dagat gamit ang sound waves. Silent pump jet system ang UK ngayon. Propeller na parang turbine, mas tahimik sa traditional blades. Ang big idea, kapag tahimik ka sa dagat, ikaw ang may surprise advantage. Hindi pa formal war ang UK's nuclear posture, pero ginagamit nila ito bilang strategic messaging tool. Ibig sabihin, pinapakita nila sa allies at kalaban na may kakayahan silang gumanti kahit hindi sila pinakamalaki. Ang nuclear messaging ngayon ng UK ay nakafocus sa stability, controlled escalation, guaranteed retaliation if attack, kabaliktaran ng strategy ng ibang bansa na maagang nagbabanta. Ang UK hindi naglalabas ng panic nuclear warnings, nagpapakita ng tahimik na lakas na hindi flashy pero ramdam. Sa modern panahon ang UK, isa sa core logistics hubs ng NATO operations. Ang logistics hub, lugar kung saan dumadaan ang fuel, pagkain, bala, repair teams, intel at deployment planning. Ang role nila, mag-secure ng allied deployments, mag-coordinate ng air defense rotation ng NATO sa north, mag-supply ng encrypted intel packets, mag-host ng joint missile tracking data, mag-maintain ng allied fuel reserves. Sa math ng NATO logistics, kapag na-delay ang UK hub, domino effect sa buong alliance. Kapag nag-launch ang nuclear powers, ang pinaka-issue ngayon, gaano kabilis ang detection, gaano kabilis ang desisyon ng leader, gaano kabilis ang signal ng command. Kapag may incoming nuclear detection, ang bansa may window ng minutes to seconds para mag-react. Sa worst-case nuclear detection, ang UK ngayon nagfo-focus sa automated satellite relay redundancy. Satellite relay redundancy, ang backup communication chain sa space para hindi maputol ang command kahit masira ang isang satellite. Hindi ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa hindi ma-disable ang signal kahit maaga at sabay-sabay ang launch ng kalaban. UK's Arctic military expansion. Bagong intelligence angle sa northern routes. Sa Arctic Circle, pinapalakas din ng UK ang intelligence operations. Bakit? Kasi ang Arctic Sea routes posibleng maging daanan ng submarines at long-range missiles ng superpowers kapag nag-escalate ang tension. Ang UK may training ngayon sa Ice Cap radar calibration, extreme cold drone endurance tests, magnetic interference mapping, Aurora-based signal disruption tracking. Ang Aurora signal mapping, sinusukat nila ang epekto ng northern lights sa missile and drone signals. Kasi sa Arctic region, pwedeng magkamali ang navigation kapag malakas ang magnetic interference. Magnetic interference ang energy waves na nagugulo ang compass at signals. Ang big idea, kapag kontrolado mo ang magnetic data ng Arctic, kontrolado mo ang detection advantage sa north. Nuclear war incentive trap. Bagong insight sa psychology ng sabayang launch pressure. Sa nuclear powers ngayon, ang pinakadelikado hindi ang bomb mismo, kundi ang pressure sa leader na maunang mag-launch kapag naniwala silang mauunahan sila. Masisira ang system nila bago sila makaganti. At kapag na-detect ng isang bansa na may daan-daang missiles ang papunta, kailangan mag-decide agad ang leader kung magla-launch ba sila bago tamaan ang silos nila. At kapag lahat nag-panic launch, wala nang logic ang paramihan.